Ay, magandang gabi mga kamping, mga kabunyog, mga boss. Ginabi. Pinakagabi na siguro itong vlog ko na to, no, mga boss. Magbigay lang ko tayo ng reaction dito kay ano. Nag-interest lang ako rito eh. Barry Gutierrez response to Rodrigo Duterte. 2 days ago na ito nung kapag gustong bagyan ng reaction tong video na to ni Idol Christian eh. Pakinggan natin to, madali lang ko to ah. Facts first. Binanggit mo yung dating panahon ni Rodrigo Duterte. Saan ba mas manipis sa oposisyon? Noong panahon niya o ngayong panahon ni Pangulong Marcos? Ang masasabi ko lang, ngayon wala pa namang kinukulong dahil lumaban sa kanya, di ba? Unang taon pa lang ni Pangulong Duterte, napakulong na niya isang senador. Si Senator Laila de Lima, simula pa lang, months into yung kanyang termino, sinubukan, inimbestiga na, di ba, ng Kongreso at ng Senado. Tapos kinaresto Pebrero ng 2017. Magpipitong taon na nga. Tibay ni Digong no mga boss. Oh. Nakakulong yung si Senator Laila. So, di ba, klarong mensahe yun sa lahat ng political opposition ng panahon na yun, na kahit sino ka pa, kung ayaw ko sa'yo, duduluhin kita. Nung nagkaroon sila ng alitan ng mismo Chief Justice ng Pilipinas, si Chief Justice Sereno, ano nangyari? Inasuhan ng Solicitor General at sa dulo, tatanggal sa pwesto. Diba? Hindi dumaan sa sinimulan impeachment. Pero parang nung medyo mabagal yung takbo sa Congress, diniretso na. Mismong Solicitor General ng Pangulo ang nag-file at ang dulo nun, tatanggal sa pwesto. So, klaro yung Tibay ni Digong no mga boss no. Nung panahon yun. At huwag natin pag-usapan yung mga hindi dinaan sa legal na paraan. Yung mga pinagpapatay, mga namatay na media, namatay na abogado, namatay na aktivista, namatay na pare nung sa panahon ni Pangulong Duterte. At sa marami sa mga namatay na yan, hindi siya nababahala. In fact, yung iba dyan, siya pa nagsabi mismo. Diba? Barilin ng mga bishop, halimbawa, sinabi niya yan. Dapat patayin yung mga tumuto. At panahon pa ni Pangulong Duterte, hindi ko makakalimutan. Kapag nag-criticize ka, ang sasagot sa'yo, ano ba ang ambag mo? Diba? Tubulong ka na lang. Diba? Huwag ka tama na yung kritisismo. So, diba? Siya ang nanguna nung panahon niya, nung siya ay Pangulo, siya ang nanguna, natapakan sa leeg lahat ng nangahas na tumutol at magpahayag ng kritisismo laban sa kanya. So, nakakagulat lang na biglang-bigla ngayon na wala na siya sa poder, siya ang Pangulo, na kaya nagsasabi. Wala sa poder. Attorney Barry. Parang nasa poder pa rin siya. Di ba, Attorney? Oh, siya pa rin nakipagkita kay Xi Jinping. Oh. Ha? Siya pa rin yung ngak-ngak ng ngak-ngak, di ba? O parang nasa poder pa rin siya, di ba? Tuloy. Sabi na sa demokrasya dapat maingay. Panahon niya, gusto nga niya tahimik. Lahat sumusunod lang at naghihintay. Si Digong, di ba? Sabi niya, magaling sa saywar, di ba mga boss? Nung panahon niya, gusto niya tahimik. O ngayon, gusto niya mag-ingay. At ang gusto niya palabasin, siya mamumuno sa pag-iingay. Ha? Siya ang oposisyon. O, di ba? Doble na. Oposisyon na, konsumisyon pa. Di ba? Sa kanyang kumpas at sa kanyang utos. Oo nga, dagdag pa natin yung mga pinagmumura niya sa media, di ba? Yung ABS-CBN, pina-shutdown niya noong 2020. Saka, Rappler, kinasuhan. Di ba? Sinubukang ipasara. Inquirer, natakot. Si VP Lenny mismo, member ng cabinet, di ba? Nung parang nagkaroon siya ng maling impormasyon, na sumali daw sa rally tutol sa Marcos Burial, kung hindi ko nakakalimutan. Pero hindi naman totoo, tinanggal sa kabinete. So, di ba? Klaro eh. Hindi talaga wala. Yun talaga si Digong eh. What Digong's want, Digong's get. Parang ano na. Yung anak niya ganun din eh. Sarah wants, Sarah gets, di ba? Digong wants, Digong gets. Wala talaga siyang pasensya, wala siyang tolerance, wala siyang kabukasan sa anumang tao. Mali ka dyan, Attorney Barry. Napakalaki ng pasensya niya
kay Xi Jinping. Ha? Na kumukontra sa kanya nung siya ang nasa poder. Malinaw yun. Ito, pinaalala Hindi lang salita. sa gawa. Ito, pinaalala ni Margarita. Hindi lang salita. Sobrang pasensya pa, di ba? Oh, kunin nyo na ikalahat yan tubig. Pati mga isda, kunin nyo na yan. Ha? Pag gano'n naman, pabayaan nyo naman kaming mangisda dyan. Kawawa naman kami, ha? Salita. Go ahead. Hindi lang salita. Tama. Yan kay Trillanes, di ba? Oo, Galit sa kay Senator Trillanes, binawi yung amnesty na naibigay. So, madami. Nako, sa dami, parang meron talaga tayong makakalimutan dahil naging halos pulisiya na siguro na kapag ikaw ay naging kalaban ng Pangulo, hindi ka niya nakakasunadahan, dapat maging handa ka na pumarap ng kung ano-anong banta laban sa'yo. Diba? Banta sa iyong kalayaan, papakulong ka, minsan banta sa iyong buhay. Diba? Pinaka-minimum na, banta sa iyong reputasyon. Diba? Sisiraan ka. Si Bibi Leni, ilang beses pinagbantaan yan na sisirain kita. Diba? Yan mismo. So, nako, nakakatawa lang talaga na ngayon parang bumaligtad ang mundo at siya ngayon na nagsasabi na hindi, dapat merong ingay sa demokrasya. Dapat hindi nananahimik ang oposisyon. Ginawa niya lahat nga para mawala halos ang oposisyon ng panahon niya. Oo nga. Actually, pag itong mga sinabi niya sa kanyang TV program, kung babasahin natin na walang pangalan, tama no? Tama! Parang, tama yan ang role ng isang oposisyon sa isang demokrasya. Kaso pag nakita mo ni attribution, galing sa kanya, yun ang mali. Tama ba? Hindi ko naniniwala talaga sa di sana pinatupad niya nung siya yung nasa poder, di ba? Kung nung panahon niya, nakita natin na talagang hinayaan niyang magsalita ang oposisyon, hinayaan niyang i-cover siya ng maayos ng media, hinayaan niyang sino mang kritiko ay walang takot na pwedeng magsalita, di ba? Hindi pagbabantaan. Di mabibilib ako, di ba? Talagang consistent itong taong ito, di ba? Advocacy talaga niya. Pero ito, 180 degrees na pagbaligtad eh. Parang lahat ng ginawa niya, lahat ng sinabi niya dati, gusto niyang kalimutan na yata natin at maniwala na biglang-bigla, overnight, siya na ngayon ay kampiyon ng malayang pamamahayag. At ewan ko, ako personal, hindi ako naniniwala dahil sa aking klarong pag-aalala, ginawa niya ang lahat, di ba? Para durugin ang institusyon ng malayang pamamahayag at ng free speech sa ating bansa. Oo nga, no? Actually, inisip ko rito, di ba marami naman supporters si dating Pangulong Rodrigo Duterte hanggang ngayon? Actually, marami ang trolls na nagtatanggol sa kanya. Mukhang dapat kayong mga trolls at saka mga bulag na loyalista, dapat sundin niyo yung mga sinasabi ni Tatay Digong ngayon. Oo, diba? Sabi niya, ang demokrasya, maingay. Dapat may chatter. So, huwag kayong magagalit pag may mga ganitong programa, pinag-uusapan yung mga policies ni Pangulong Marcos at saka yung mga polisiya ng buon nila, di ba? Kasi kung susundin nila itong sinabi ni President Duterte, dapat hindi sila pikon. Tama ba? Tama. At saka itigilan na nila yung panunumbat na ano ba ang ambag mo? O kaya, mahimik ka na lang, tumulong ka na lang. Sinasabi mismo ni President Duterte ngayon na dapat maingay. Dapat nag-criticize ang oposisyon. Bahagi yan ng demokrasya. Matindigan natin, tingnan natin. Pero yun nga feeling ko kasi nakasanloob niyang sabihin yan kasi siya ang wala sa poder. Ang magiging target yung administrasyong kasalukuyan at tingin ko nga kaya pinagin ko kanina, baka ito na ang kanyang paghahanda para siya naman ay papasok sa business ng pag-criticize sa gobyerno. Kabaligtaran ng kanyang pinahiran na pulisiya nung siya ang nakaupo. Can you elaborate on that, Attorney Barry? So mukhang papasukin niya yung ganung situation na siya na yung magiging kritiko ng... Although ginagawa na naman niya yan, di ba? Parang ano ba yung goal dito? Naging klaro na itong mga pangyayari nitong nakaraang 2 buwan na yung immunity,
talagang pinangalandakan nila mula nung kampanya hanggang una at lahat, medyo lumalabas na yung mga cracks. Nakikita na natin na baka hindi na buo at hindi na totoo itong unity na matagal na nilang sinasabi. Kita mo naman yung halos open warfare na nagaganap dun sa mga iba't ibang mga personalidad galing dun sa dalawang kampong nagsanib puwersa 2022. At klaro na si Pangulong Duterte, feeling ko, sa kanyang mga pahayag lately, sinisimulan na rin niya na i-ramp up, diba? Palakasin yung mga atake niya sa kasalukuyang administrasyon. Bunga nitong unti-unting paghihiwalay na ito. So, siyempre, kailangan niyang bigyan ng justification. Bakit biglang naging critic ng administration? Ala ko ba, dapat tumulong ka na lang? Ala ko ba? Matagal na siyang kritiko ni Marcos. Di pa presidente si Marcos, kini-criticize niya na, di ba? Oh. Na weak leader si Marcos, di ba mga boss? Oh. Dati, kwentahan muna ng ambag bago magsalita. Ala ko ba, dapat unity ang namumuna, sumunod muna lahat. So, kailangan niyang i-justify. Kasi, baka ibalik sa kanya. Diba? So, yan. Sinyalis na rin dun sa kanyang mga supporter. Na bagamat, meron nga silang unity 2022, moving forward, panahon na para lumihis sa ganyang landas. Diba? At magsimula ng bagong kabanata sa kanilang relasyon sa isa't isa. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, paki-like at share na lang po para mas marami pang makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, sinyer ko na, idol. Follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super text, super like, super chat at super sticker sa YouTube, saka Facebook stars po. Alam niyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming salamat po. Salamat din, idol. Tibay talaga ni Digong ng mga boss, no? Matapos niya, sabi nga ni Atty. Barry, halos tapakan sa liig, halos yung mga oposisyon niya. Ngayon, naghahanap siya ng oposisyon. Wala eh. Lahat, pati media, tahimik, sabi. Galing talaga ni Digong, no? Nung panahon niya, pinatahimik niya nga lahat yan, di ba, mga boss? Di pa nga malaman kung sino talagang nagpapatay kay Ka-Percy para matahimik, eh. Di ba? Ay nako. Ewan. Mga chip. Ang ugat lang lahat ng yang muryot-muryot na mga ng Duterte na yan. Yung pera, di ba? Confidential pa. Oo. Ay nako. Kung binigay yung confidential pa niya, wala yan, eh. Di ba? Lab, ganyan. Ay nako. Ewan. Wala, eh. Mga boss. Pag hindi natupad yung kagustuhan nila, gulo. Diba? May nakapasok na isang tanga rito, eh. Hindi naman siya, binura ko na agad. Isa lang naman. Diba? Lord. Siya ngayon ang oposisyon, si Digong. Siya ang maingay. Hindi naman siya makaya ni His Excellency. Diba? Hindi siya mapatahimik. No, pero ICC, God moves in a very mysterious way. Kalat ni Baya, shout out, Kalat ni ulit, bakbakan mo na, karaoke, sabi niya. Be well, Mama Bear. Okay lang si Mama Bear, kako sa'yo. Akira Milo, shout out, Ito. Si Kalat niyo, di baling nakakulong, basta nakatulong. Hindi nag-reply, sino to? Si Reynaldo Gonzales. Mahirap makulong kung may biglang papatong. Hindi talaga ako sana makakapag-vlog ngayon.
Kasi maghapon akong konsumido eh. Ito. Kalat ni Baya ulit oh. Kamote impeachment. Sabi niya, wala yan. Sabi niya, puro lang pagsasayang ng oras at gastos ang impeachment na yan. Mabuti pa magtanim na lang tayo ng kamote para may aanihin tayo, mga ungas. Nainit ulo na ito. Ito. Kalat ni ulit. Hello, Miss Aruba, regards. Ayun, sinagot ka, sabi ni 3J Show po. Hello, kalat ni, anong atin, ha? Raul Villanada, shout out, ha? Greetings, Kuya Rox, tama talaga, na ICC ang pagtrabahuhin ni BBM, malinis kamay niya dito. Totoo, sumagot ulit si 3J Show po. Ay, tumpa ka dyan. Kung gagawin niya ni Bongbong, tiyak, ang daming hahanga sa kanya at babango pa ang pangalan niya kahit papaano. Although corrupt din sila ng sobra, at least hindi ibebenta ang Pinas sa China. Oy, binangga binangga yung yung Coast Guard ng Pilipinas binangga ng Coast Guard ng China. Anong masasabi mo, Kimo, sa nangyaring yan, ha? Dapat si Kimo kasama eh. Pag magdadala ng supply doon sa Sierra Madre, oo. Para matakot yung incheck, di ba? Elizabeth Iscari ulit. Ay, shout out Elizabeth Iscari. Good evening, Sir Rox. Para sa akin, dapat lang ma-impeach si Sara. Kung pwede nga lang, mas maganda kung diretso na yan sa kulungan. Kasama na ng ama niyang may matibay na ding ebidensya sa mga pinagpapatay niya nung pangulo pa siya para mawala na yan sila dito sa ating bansa at sobra na silang mga walang kwentang nilalang. Hay, galit na naman si Elizabeth Iscari ulit Sir Rox, yan ang hirap kay BBM kasi malaki ang takot niya sa mga Duterte kaya di niya yan aayunan. Kaya di niya yan aayunan. Malabo na matuloy ang impeachment case kay Sara. Talaga itong digong na ito ang nanggugulo dito sa ating bansa, Sir Rox. Grabe kasi ang bunganga nito. Daig pa ang bomba ng atomic bomb sa Hiroshima. Tawa-tawa si Elizabeth. Si digong naman makadaldal lang yan diba? Puro naman saywar. Panood ko si Atty. Enzo diba? Yun nga, ito lang bahay ko. Kumakain ako sa karinderya. Lord. Nangati mata ko. Elizabeth Iscari ulit Nakakapagtaka lang kung bakit ganito kalakas pa din ang loob nitong digong na ito. Kung magbanta at manakot sa ating lahat. Kasi alam niya kung gaano pa din siya kinakampihan at marami pa din siyang alipores sa paligid. Kaya ganun itong digong na ito. Dami niyang DDS sa paligid, Sir Rox. At hindi yan matukoy mismo ng ating pamahalaan kung sino ito at saan ito nakadestino. Kaya itong BBM na ito, sobrang takot dito. At isa pa, baka may ginawa itong digong na ito para masiguro at maipanalo itong BBM. Kaya ito ang secret, kaya di makapalag itong BBM. Kutob ko lang, Sir Rox. Parehas tayo ng kutob. Krisha Chengnak, shout out Yes po, pinanood ko po yan kanina din lang kay Atty. Enzo. A blessed Sunday evening po, Tatay Roque, at sa mga viewers, followers, subscribers na inyong munting palatuntunan. Librado Ludovico, shout out Sabi niya blessed morning po, Roque, and to all Roque warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Dapat lang ma-impeach yang si Sarang walang AIDS, hayop sa pagnanakaw. Honorable naman, di ba? Christian Cheng ulit Maganda po sana if ma-impeach nga talaga ang masiba na yan sa CIF
But since nga po, Tay, ecstasy, exano, and lechon manok at Chara Carpio are something in common. Kaya sabi nga ni Atty. Enzo, hindi yan lalarga if ever man na lumusot impeachment kay lechon manok, Carpio sa Kamara. Ang last will and testament, ika nga po manggagaling pa rin sa mahal niyang si BBF. So kaya huyop pa rin po, di lalarga yan kasi mawawala ng gasolina si ecstasy extano. Ay, Tatay, sabi nyo nga po, nagkikwentuhan lang naman tayo. At katulad nga din po ng mga opinion ko, hanggat ang dalawang higher SD card official ang namumuno sa nasyong Pilipinas, hanggang ganyan na lang ang mangyayari. Wala talagang mangyayari. Buisit na mga nangyayaring ito sa kanilang walang kakwenta-kwentang gobyerno. Galit si Christian. Jose Marie Diego, shout out. The best shortcut is to allow the ICC to issue warrant of arrest against this Dutertes et al. Di po ba, Sir Roque? Totoo, yun nga di ba? Maraming nag-iintay niyan. Oo, marami na nagsasabi niyan. Trillanes. Tapos, si ba to? Yung parating kausap ni Christian Isguera. Nakalimutan ko. Basta maraming nag-aantay ng ICC na yan. At maraming nag-aantay kung anong magiging galaw ni Excellency kung haharang niya pa rin yung katawan niya dyan. Diba? Pag hindi na, pinapasok na, gaya sabi ni Atty. Enzo, baka, yun nga, mananawagan itong si Digong sa Armed Forces of the Philippines. Uy, mga sundalo, hindi naman si Digong nagpapasweldo sa inyo. Sambayan ng Pilipino pa rin, di ba? Isip-isip din kung minsan, tama na yung loyalty. Okay lang sana kung tama yung sinusunod niyo. Yung utos na tama, di ba? Christian Cheng ulit, At sabi ko nga po, dapat di lang si Lechon Manok at Chara Carpio ang ma-impeach, kundi silang mag-partner in crime. Ecstasy, kasi same lang naman sila magninenok. Masiba sa CIF, same fake president and buisit presidente. Alam nyo po, Tay, Rox, ang nangyayari ngayon sa impostor na gobyerno, reflection lang last summer of 2022 election. Manipulated result. Siya po until now na lang muna ang komentaryo ko. Ingat po, Tay. Regards po kay Mother. Salamat po. Salamat, Christian Cheng. Al-Ulalia, shout out. Sabi niya, may grounds na nga para impeach si Fiona. Yung paglipat ng confidential fund from OP to OBP. Pero damay dyan si BBM at Romualdez lang ang kaalitan ni Fiona. Baka dalawang isip ang kongresista at halos lahat ng senador kakampi sa mga Duterte. Mahabang proseso pa yan. Sa ngayon, tanging ICC na lang talaga ang ating pag-asa. Magandang gabi, Sir Rox. Totoo yan, Ang daming nag-aantay ng ICC. Di ba? Ano to? Gordon ba to? Gordon Inmondares. Welcome to the club. Malabong-malabo. Mas mataas ang moral ng military kay BBM. Malabong-malabo, Atty. Malabo. Ano ba to? Mukhang malabo komentaryo nito. Sinagot ni 3G Shop. Ano ka mo? Mataas ang moral ng military? Ito, sana nga totoo yan. Binangga na nga China ng barko natin, pero tahimik ang paligid. Wala man lang comment sa gobyerno. Sumagot din si Godolpedo. Haba pa na sagot, ba? Teka, ano ba to? Hindi mo pala naiintindihan kung panawagan ni Mau Diggs mo na humihingi ng tulong sa militar si Diggs mo
malabong sundin ni Mau Diggs mo. At yung binangga, hindi mo na mag-retaliate ang Pinoy. Maliwanag ang utos. Huwag makikipag-away, pero didepensa lang. Hindi ako bulag. Binangga lang ang utos. Pasensya lang. Ipunin ang video. Mataas ang moral kasi go signal. Ito haba naman ito, yung basahin to. Sobrang haba. Ha? Oh, siya naman, siguro ni Mondaris naman. Kalma lang si PBBM, pero mautak ang PBBM kaysa kay Digong. Ganun. Shervin Sapeda, shout out, friend. Ines Christy Ansen, July 7, Alcantara, shout out, ha. Sabi ni Tia Deli, isang bagsak na bumubulusok na impong basyang Team Tia Deli galing sa Kalawakan para muling maghatid ng pinakamahabang talata sa kasaysayan ng pagkuda dito po sa Barangay Roque Avenue. Muli po ay nagpupugay ng may ngiti at bumabati po ng mapagpalang buhay sa ating pong lahat, mga kalupon sa Roque Warriors. Sa topic mo today, Xerox, isang malupit na buntong hininga at nga kung yan po ang iintayin natin na mangyari. Palagi mo kang sinasabi, malabo pa sa tinta ng pusit. Kung yan po ang solusyon na nakikita para mapatalsik nyo sa upuan ang reyna ng mga reyna na si Doña Buding. Hawak po nila lahat sa leeg, Xerox, pader po yung babanggay ninyo. Di ba sabi nga ng tatay niya, always to the rescue. Sige, subukan niyo lang. Galawin ang anak ko. Si Ching Ching Pue at Putin ang makakalaban ninyo. Pati militar, hawak daw nila. Ba, lalo nang namaluktot sa sulok, sa takot ang kuting namuning ng Norte, Xerox. Wala nang marami pang petik-petik. ICC, pasok. The best solution. At magkaalangan na lang talaga, Xerox. Magkaalaman na talaga, Xerox. Tapusin na po ang sarswelang drama at mga palabas. Nakakasawa na po at sobra nang nakakaumay. Di na makatapos-tapos paghahari at labanan ng mga puro kawatan at mga buhayang magnanakaw sa kasaysayan, magmula po sa pinanitan hanggang nakaupo po ngayon. Puro po sila nga buwisit sang lipunan. Mga pesting yawa, kinam, sabi niya, dapat po silang dalhin sa gasa. Sila ang ipanlaban sa gera. At nang matahimik naman po ang sobra po toxic at nakakasulasok na bansa natin po. Mga anak ay talaga ng, ay naku ewan, kakagigil po talaga sila sa galit. Pero hanggang emote lang po tayo at reaksyon. Kasi yun pong mga nandyan na dapat sila po ang nagtatanggol sa atin. Puro po mga tuod, mga walang silbi, mga buwakang nyo talaga. Lalong kumikirot ang aking rayuma, ang inyong kung damo kayo. Impong basyang, lalayas na po ulit, Xerox. Huwag ka pong mag-alala. Humihingal ka man po sa nasasamid na kaaba ng talatang nobela ni Impong. Marami pong pagpapala at biyaya ang darating galing kay Lord. Stay put lang po tayo lagi, Xerox. Sa iyo po ang maraming nagmamahal. Kasama mo pong nananalangin sa iyo pong mga magandang hangarin. Sister Grace. Di na po magtatagal, susuko na rin yan. Kasi alam niya po lahat na ginagawa niya ay bawal. Good night po, Xerox. Ingat ka lang po palagi. Sa inyo po ang lahat nagmamahal. Ito po ang inyong Tia Deli. Ay, Grace Chingsay. Shout out, Grace Chingsay. Kung mawala ka na dyan sa pagka-exorcist mo dyan sa Diyos ng kasopangan, ha? Parati mong isipin, Grace Chingsay. Kapatid mo to.
Winawalang niya mo, kundi ka sira ulo ko talaga, sasapukin kita araw-araw eh. Bumblebee, shout out magtitili na naman si Buhok Piluka Harimaw Ibutanding sa channel ni Disappointed Son, anak ng kaputa-putahang Pacquiao Kibuloy. Dahil maiimpit si Sara Palpal walang H, magdidekwat ng peras ng taong bayan. Tama ka, Karoke. Dapat nang gumalaw ang taong bayan kasi karamihan ng mga pulpul na politikong Pilipino ay korap at magnanakaw. Sino pang aasahan mong magreforma? Sila din mga korap. Wala na, di ba't kundi ang taong bayan? Totoo. Revolusyon laban sa korupsyon ang kailangan ng ating bansa. Kailangan i-overhaul mga top to bottom. Tapos palakasin ang reforma sa edukasyon, industrialization ng bansa isulong. Totoo, industrialization ng bansa isulong. Yun nga sinasabi parati ni Ka Enzo, di ba? Bumblebee, Diego Book, welcome to the club, Diego Book. Ay nako, attorney, hindi papayag ang mga Marcos na makabalik ang mga Duterte. Totoo. Nasa kutso na sila, lilipat pa sila sa banig, di ba? Ting YP, welcome to the club, Ting. I think Bongo is the Communist China operatives in PH. Sara spent a confidential fund in corrupting the police and military. That's Duterte's template. That's my opinion. Galing mo, Ting. Rolando Bleone, shout out Gandang gabi, Karox. Parang iba natin kasama, parang natuturuan pa ang mga taong gusto nating panagutin sa mga sala nila. Minsan nakakalungkot din natin malaman ang kakampi natin. Parang gusto ko nang maniwala na double blade ang kakampi natin. Katamad ng manood at pakinggan ang mga sinasabi ni Saras. Di totoo. Iniisip ko na yung sinasabi talagang media parang totoo. Ang haba ng paliwanag, tapos cambio sa kabila. Ay, sabi niya. Ferdinand San Juan, shout out sabi niya. Good evening po, Karox. Sabi nga po ni Vlogcaster, dapat ilabas na ng mga tao researcher ni PBBM ang lihim ng anomalya ng mga Duterte. At ganun din ang mga tao at researcher, political advisor ni Duterte na ilabas din ang anomalya sa administrasyon ni PBBM. Hindi yun mga fake news. Diyan malalaman ng taong bayan ang kanilang baho at lihim na yaman. Kaya yan dapat magising ang katotohanan, ang tunay na may-ari ng Republika ng Pilipinas. God bless po. Totoo. Kumpanyang Republika ng Pilipinas, di ba? Shout out Aris niya. Kahit na marami ang proseso, ang impeachment, kung talagang gustong paganahin ang hustisya, gagana yan. At maano naman kung nananakot si Digong natatawag sa military? Sino ba ang may karapatang magsaayos ng bansa? Ang nakaupong presidente o ang paso ng presidente? Ang hirap kay BBM, pinababayaan niyang magkaroon ng pangalawang masamang gobyerno sa Pilipinas. Totoo. Tama lang ang papasukin na ang ICC. Gawin mo na sana ito, BBM. Wakasan mo na ang kahibangan ni Digong nyo. Bawasan mo na ang paghihirap ng mga tao. Ang hirap palang magsama ang dalawang gobyerno sa atin. Isang tanga at isang baliw. Ang gulo. Ang galing nito, Aris. Sumagot si Johnny Bigud. Sabi niya.
Ang problema kasi kay BBM, hindi siya makapalag kay Digong dahil may utang na loob siya dito. Si Digong ang naglagay sa kanya sa pwesto para maging presidente sa pamamagitan ng pandaraya nung nakaraang eleksyon. Sumagot si 3JCO po. Sagot, ang pasong presidente, sabi niya, no, seryoso. Kung hati ang militar, 50 kay Dutz, 50 kay Bongbong, ayos pa yan. Kaso kung mas lamang si Dutz, ay kabahan na si Bongbong. Totoo yan, ha? Problema nga dyan, 3JCO, nung panahon ni Digong, dinoble ni Digong ang sweldo ng mga militar. Ba? May award pa sa mga mapapatay nilang mga sinasabi nilang nakasinelas. Ha? Panahon ngayon ito si His Excellency, wala. Binabawasan pa yung mga tinatawag na benefits ng mga polis. Kaya yun. Ha? Maril Pabianak, shout out, ha. Good evening po, Ty Rocks at sa mga Rocky Warriors. Dapat nga po talagang bigyan na ng ultimatum na mabigyan na lang kastigo si Mang Kanor nang maisaayos na ang direksyon ng bansa. Di pwedeng puro lang siya biyahe at pretending na walang sigalot sa ating bansa. Ang dami pa din niyang kuda. Stay safe po, Tay. At sa lahat ng Rocky Warriors, stay safe na ka. Sumagot si 3JC Hopo. Walang uubrang ultimatum dyan kay Kanor. Tanging ICC lang ang makapagpapabagsak sa kanya. Sa aking opinion lang naman. Totoo yan. Tama yung opinion mo, ha, my friend. ICC lang talaga di ba? Tagal naman kasi. Ha? Yung ICC parang parang sure ball Kasi inamin na nga ni Digong na siya talaga pumapatay, di ba? At nagpapatay, di ba? Ginamit niya yung billion na confidential pa niya para magpapatay, di ba? Federico Mandak, shout out. Si Rox, hindi rin naman ako naniniwala na may hawak pa si Duterte sa military. Ano ba ang Pilipinas? Ano ba ang Pilipinas? Hawak lang ng isang tao? Anong bertud meron si Duterte para magsambahin siya ng mga tanga? Hanggang ngayon ay believe pa rin sa kanyang tapangan. Ha? Matapang lang siya sa mga Pinoy, pero sa China bahag ang buntot niya. Pag Duterte na naman ang magiging presidente, tuluyan na tayong masasakop ng China. Para sa akin, bluff lang yan, tapang-tapangan ni Duterte. Hindi naman siguro ganun kasunod-sunuran ang ating mga military sa dating Pangulo. Aba, kung dumating ang ICC, uutusan lang niya militar para di siya mahuli. Kung ganyan din lang sana, di na mag-eleksyon. Totoo. Aris ulit, Ano naman kaya ang masasabi ng mga maka-China politiko at maka-Ching ng Pilipino sa sadyang pagbangga ng barko ng China na inupahan civilian vessels ng Philippine Coast Guard para magdala ng supply sa Ayungin Shoal para sa BRP Sierra Madre at sa sadyang pagsagi ng isa pang barko sa China sa barko ng Philippines Coast Guard nitong linggong nagdaan. Balita sa TV Patrol, ito daw ang kinundina ng maraming bansa kasama ng USA. Lahat ng ito ay dahil kay Digong nyo. Diba? Alam mo, siguro, kung ganyan lang, huwag tayong umasa na magkakaroon. Mga sagi-sagi, ganyan. Wala yan. Baka ang inaantay ng Pilipinas, yung kagaya ng ginawa ng Hamas sa Israel, na pinasok na talaga yung Israel, tapos pinagpapatay yun. Baka yun ang inaantay pa ng Pilipinas bago gumalaw. Oo, baka yun ang inaantay. Diba? Sana wag na. Pero wala nga magagawa ang Pinas alam nga naman gumalaw ang Amerika o ano mga gustong tumulong sa atin kung hindi tayo papalag. Pero pag yun, nagkaroon na ng putok, ibang usapan na siguro yun. Pag meron dumugo na, kagaya nangyari sa Israel, di ba mga boss? Johnny B. Good, sabi ni Johnny B. Good. Gandang gabi ka, Roque.
Ika mo nga, malabo pa sa tinta ng pusit itong impeachment para kay Sara. Ang dami palang proseso bago isa lang itong impeachment. Tapos dadaan pa sa Senado. Paktay tayo dyan. Tsaka kita nyo hanggang ngayon hawak pa rin ni Duterte ang military. Isa lang yan sa mga binili niyang batas na ang ginamit ay pera na ay galing sa confidential fund. Hayop talaga. Galing, di ba? June, shout out, June 1392. Good morning, Karox. June Lagon, my friend, shout out I can't help to wonder bakit ayaw gumalaw ni BBM na lumaban sa matandang demonyo. Anong alas na hawak ng demonyong matanda at walang kibo ang weak president? Nasa kanya ang power, bakit ayaw gamitin nang matigil na ang pamilyang ng mga demonyong taga Davao? Galit si June. Jan Dimango, shout out Karox. Yung sinasabi mo na alas hawak na ni Satanas, ni Satan's emissary to the Philippines, Digong Monyo, yan ay ang manipulasyon ni Digong sa Comelec Smartmatic mula sa disqualification ni BBM hanggang sa lutuin ang resulta ng May 22 election. Kaya di makagalaw at tali ang kamay ni Bobo M at robot na laruan ni Digong Monyo. Kaya walang mangyayari na babaguhin ni Bobo M ang resolution ng Kongreso na di papapasukin ang ICC. Dahilan ni Digong Monyo, laglagan na at labasan ng baho at kabulukan dahil si Duterte mismo ang nagluklok kay Bobo M via Smart Magic. Kaya walang bayag talaga si Bobo M. At yung sinabi ni Digong Monyo na weak leader at heroin addict si Bobo M ay scripted lang yan para palabasin na kunwari ay may bad blood sila at di makahalaga ng mga syungang panatiko at hindi pakitang mabait si Bobo M dahil di niya kayang banggain si Digong Monyo dahil hawak niya ang alas at yun ay laruan siyang robot ni Digong Monyo. Ganun ba yun? Eto. Dyer Parsia. Welcome to the club. Sabi niya. Betrayal of public trust. Dahil nilustay niya yung pera ng bayan, di niya nga mapaliwanag kung saan niya dinala or ginastos. Sumagot si 3J Siopo. Sa Switzerland, sa Ampak. Sumagot ulit si Dyer Parsia. Butin lang mo, doon pala dinala. Friend Amy Bingson, shout out Dolor Garcia, Belinda Magtangop, shout out. Adorasyon Dimaranan, Mirna Regalado, shout out Pides Delgado Yoshikawa, shout out my friend. Si Dayang po yun. Long time no see. Yung pa isa? Bea Expectator, shout out. SKL Vlog, shout out. Pitch Rumingan, naalala ko nga wala si isip mo. Balong, shout out. Balong. Brother Eli Asisio, shout out Sino? Sabi ni friend Aimio, binusog niya ng sobra ang mga military. Totoo yan. Ganda susuka Sabi ni Akira, good morning po dyan sa inyo, Mr. Totoo lang. Sabi niya. Menopause, shout out, Menopause. Joe Flores, my friend, shout out. Brother Eli Asisio, shout out. Mateo Chiawan. Welcome to the club, Mateo Chiawan. Nung na-impeach si Estrada, may basbas ng Malacanang at that time. Pel Abot, shout out. Pwedeng impeachment kasi may kay Erap noon at Chavit Singson nangyari na. Alam ni Gloria Macapagal yan.
Kasi nga nung tumalikod yung mga militar kay ano eh. Ito. Kay Sharap eh, di ba? Marco Duca, shout out ha. Si Rox, pagmamayabang lang naman niyang sinasabi ni Digong, maaring may mga loyal pa din kay Digong sa military, pero hindi naman nila itataya ang future nila para lang sa isang dutae. Si BBM na ang presidente at pwede niyang gawin ang lahat para pilayin ang mga galamay ni dutae. Di nga kaya Marco Duque eh. Love niya si Sara. Sabi ni Sara, ha, BFF tayo ha. Alam mo, love kita ha. Marco Duque ulit oh. Malaking kalokohan niya si Rox na susundin pa rin si Duterte ng mga men in uniform. May mga pamilya at alam nilang may batas kung ano ang ipapataw sa kanilang parusa. Puro kayabangan lang yang sinasabi ng matandang praning. Cool. Praning, parang praning nga no. Ang kausap niya si Kibulog, praning din, o di ba? Pare sila. Same feather, flocks together. Gabi na, ang oras na ba? Mag-aalas 10 na pala, kaya pala antok na ako ha. Kaya malapit na to. Reynaldo Gonzales, sabi niya, mga military, kumalas na kayo. Nabubuwang na boss nyo. Pag sinang-ayunan nyo pa yan, mas may buwang pa kayo. Diba? Protector kayo ng bansa at hindi isang tao na nagbibigay sa inyo. Kung di kayo mag-iisip hanggang kaapu-apuhan ninyo, baka kasuklamang kayo. Bakit nagpabaya kayo at pumanig sa mali? Ang galing ni Reynaldo Gonzales. Musikerong, OFW, welcome to the club. Sancho Panza de Rabrocha, shout out ha. Reynaldo Gonzales ulit. Tama lang yan, dutae. Pakita mo na di ka maselan. Kaya kahit sa karinderya lang nanginginain ka. Kaya kahit sa puwet ni si Jim Puwet, humihimod ka. Kahit may tai-tai dahil alam niya na may pera ang singkit na mananakop. Masahol pa si Duterte magnakaw sa Marcos Sr. Di lang milyon, trilyon. Totoo yan ha. 3J po. Hello Sir Rox. Tama naman si Kaenzo. Number games ang impeachment. Sa tingin ko, di pa ngayon ang panahon para dyan. Baka 3 years from now, baka ma-accumulate ng maka-accumulate ng enough numbers para sa impeachment ni Sara, para impeach si Sara. Kapag talagang nagtuloy-tuloy ang pagbaba ng popularity ni Sara dahil na rin sa kanyang pikon attitude at ama niyang panay ngaw-ngaw, may chance na maasar na ang kamera. Ano nga 3J Soup, asar na, panig na lahat kay Romualdez eh. Pati yung mga taga Davao na sinasabi niya, saka taga Cebu. Binasa ni Kaenzo, napanood mo ba? 3J Soup ulit. Sir Rox, palagay ko lang talaga makaka-accumulate ng enough numbers ang kamera para ma-impeach yung Sara. Hindi dahil sa confidential fund. Issue kung hindi ginagawa ng ama niya. Kita mo naman, lantarang kinampihan ni Dutch ang China na bumundol sa barko ng Pinas. Hindi naman lahat ng miyembro ng Kamara kakampi ni Dutch. Hindi rin naman lahat ng AFP kakampi ni Dutch. Dito natin matetesting ang AFP kung talagang pababayaan nila ang ginagawa ng China. Kung walang statement ni Bongbong tungkol dito, kumbinsido na talaga kung mas matindi ang alas ni Dutch kay Bongbong. Pero kung ano man yung alas ni Dutch, ang solusyon lang dyan ang ICC. Yun ang pinakaalas ni His Excellency. Di ba? 3J ulit Sir Rox, maaring magtuloy-tuloy ang pagbaba ng rating ni Sara dahil maaari ding magtuloy-tuloy ang pagbaba ng kanyang budgets ng mga susunod na taon. Kapag hindi tumigil si Digong at Sara sa kanilang asal bata na pikon, nasa kamay na ni Romualdez ang kanilang pera. Wala ng confidential fund si Sarang walang age.
baka ang budget niya ay mga susunod na taon bumaba na rin. Kung ganon, kukulangin na siya sa pan ng darating na eleksyon. Siyempre, pabayad ng mga trolls, vote buying, pagbayad ng mga utusan niya, at kung ano-ano pa. Naku, 3J Shop ka, makapal yan. Makapal yan. Billion ng mayor, billion na nga, di ba? Oh. 3J Shop ulit, oh. Xerox, understandable naman. Yang silang Panelo, Kari Roque, Robin Hood, Bato. Mga may pinag-aralan naman talaga sila except kay Robin Hood. Di ko alam ang educational background niyan. Di ko rin alam. Mas pinili nilang maging stupid on national TV in favor of dudes, in favor of Mola. Sabi ni Panelo at Bato na figure of speech lang ang banta ni Dudes kay Franz Castro at sa iba pa. Well, paano sila nakapasa sa English subject nila without even knowing the meaning of figure of speech? Do they know how to use it? Nagtatanong lang naman ako, Sir Rox, ha? I bet not. Totoo yan, ha? Dito M, shout out, ha? Sir Rox, dublado. Sweldo ng military kaya may alas si Digong. Totoo yan, ha? Okay, mission accomplished mga boss, ha? O, nakapagsaya na naman tayo, no? Ha? Tibay ni Digong, no? Mga boss. Hanggang ngayon. Parang siya pa rin ang nakapwesto, di ba? Ewan natin kung kailan magbabagong ihip ng hangin. Basta yun, God moves in a very mysterious way. Magandang gabi po mga boss. Good night. Dasal na sana nga ay dumating na ang ICC. Magandang gabi po.